lalim mo ng pagdating mo doon sa issue ng online na gambling at ang binira nila dito yung BSP kasi ang tagal. Ito muna, panoorin nyo. Deputy Governor, can you clarify? Sabi niyo kanina kay Senator Marcoleta, may order na kayo na tanggalin yung links. Yes, Your Honor. So, hindi sumusunod sa inyo. Do you have GCash? Yes, Your Honor. I-open nyo yung GCash mo ngayon. Nandiyan pa huli yung link. We gave them 48 hours, So- Your Honor, to take down the links. When did you order, Deputy Governor? Today, Your Honor. So, can you please, I know, sir, sa banking, very conservative, you have a very good reputation. Pero please speak very clearly to us. Diba? What you did on July 25, nag-circulate kayo ng proposal sa mga e-wallet at hinintay nyo pa yung kanilang reply. Tapos today lang kayo nag-order. Kasi may hearing today. Your Honor, if I may. Hindi, kasi ang sagot nyo kay Senator Marcoleta, kulang na lang pumalakpak ako eh. Papalakpak kasi dapat talaga ako kasi at least umaksyon kayo kaagad. Kasi yung governor nyo, ang ganda ng statement, dapat daw mahigpit. Pero wala namang aksyon. You know, I will go to, I will stop there, Deputy Governor. But be very clear here kasi hindi lokohan tong hearing na to eh. Diba? Sana sinabi nyo kanina, sir, it took us time and everything, but we're giving them 48 hours. Eh sinabi nyo, hindi, you ordered them na eh. Pag binuksan mo ngayon, meron eh. Hindi po ba? Seryoso, pinag-uusapan natin eh. Lokohan ba to? So please, sir, di ba, ano lang, konting pagiging forthright naman at konting ano tayo pag nag-uusap dito, di ba? Ang PAGCOR mahirapan sumagot kasi trabaho nila magnegosyo ng ano eh, ng gaming eh. That's why, di ba, we'll allow them to ano. But you get my point, sir. Okay, so 48 hours makakaasa kami na tanggal na lahat. Yes, Your Honor. Why do they need 48 hours? Isn't that instant naman? DICT, pag sinabi ko today, tanggalin nyo yan, hindi kaya ng technical ng mga e-wallets yun? So ano, balato muna, 2 more days? With the permission of our Secretary, Mr. Chair. Yes or no lang, sir? Yes, it can be done right away, Mr. Chair. So sir, why do we give them 48 hours pa kung sure naman kayo? So kung may mamatay ng 48 hours kasi nalulundon, okay lang sa atin o sayang kita? Sayang Your kita. Honor, Hindi ko naintindihan eh kasi binigyan nyo since it's August 14 eh. Binigyan nyo since July 5. You know, if you call them into the room, you are the central bank eh. So I'm sorry, Mr. Chairman, I'm just talking in terms of from the Committee on Banks, di ba? I was briefed. Conservative, these are gentlemen, etc. But if you called everyone into the room on July 5 and everyone pumayag, the next day, July 26, wala. You come here in the day of the hearing, you know all of the cameras are here, representing the central bank, telling Senator Marcoleta, wala nang links. Then nung tinignan ko meron, then we're giving them 48 hours na hindi naman nila kailangan ng 48 hours. Bakit po? Bakit tayo ganun? Your Honor, we gave them sufficient time for all of them to Sir, remove- the ICT just said now, they can do it instantly. Wala kayong technical people sa central bank? Kayo nagre-regulate ng e-wallets eh. Or sayang yung kita nung 2 days? Your Honor, it's because of that reason to give them time to take them down, lahat sila, and also to give adequate or prompt information to the public. So for Sir, number 1, July 25 pa yung memo nyo. At pumayag sila. So alam na nila. So, number 2, the public, sila nga ang biktima eh. Sila ang biktima. Why do they need due notice na kung gusto nilang sugal, they can do it otherwise, but they do not go to the link. Anyway, I'm taking up too much time, but sir, please, you know, I look forward to working with you. I'm sorry, ikaw yung nandito in the central bank, pero central bank is one of the most
respected institution na may political will dito. Ang monetary board is independent. So, pag sinabi yung decisive action, decisive tayo. Yeah. Sir, may I move to PAGCOR? First of all, may I start by thanking you na meron know your customer. Senator Cayetano, balikan ko lang po si BSP. Kailan mo magtatapos itong 48 hours? It starts from today. Kailangan po matatapos. Anong araw po yan? That's 2 days sa Saturday, Your Honor. Sa Saturday. So sa Saturday, in-expect natin na committee na ito na wala ng games dyan sa e-wallet na yan. By end of Saturday. Sa Saturday. Opo. Anong oras po sa Saturday? Umaga, tanghali, gabi? 48 hours po, so we give them until the end of Saturday to remove. End of the Saturday. So ibig sabihin, sige, pagbibigyan kita, Sunday morning, hindi ko na makita yung games sa mga e-wallets. Apo, wala na po. Pag may nakikita po ako, i-contempt kita. Pwede po. Para malinaw po tayo, hindi yung, sabi nga ni Senator Cayetano, wag mo ninyong biro-biroin ng komite na ito. We have a problem. We have a crisis. Correct. Hindi po ito basta-basta. We Oh. are facing crisis, Mr. BSP, sir. Oh. And when you say, Saturday po, huling oras na Saturday, sige, pagbibigyan kita hanggang Sunday. Pag Sunday morning, meron pa pong mga games sa mga e-wallet, sir, iko-contempt ka namin. Yes, Your Honor. And we'll also take, we will sanction also the concerned BSP. Mr. Chairman, if I may, Mr. Chairman, if I may, just very short, Mr. Chairman. Right. Thank you, Mr. Chairman. I would respectfully object, Mr. Chairman, to that statements made by Central Bank in saying that they need time, 48 hours to take it down, while we heard from ASEC Paraiso a while ago that they can do it right away. I just don't get it, Mr. Chairman. Forgive me, Your Honors, my dear colleagues. It is not acceptable yung answer bakit kailangan ng 48 hours. We wanted to protect the public eh. Namamatay na nga yung mga tao eh. Numbers don't lie. These facts, these reports, ang dami pang hindi nare-report, Mr. Chairman. Kausap ko lang yung isang governor sa isang probinsya dito sa Pilipinas. Sabi niya, halos araw-araw may nagpapakamatay dito, pare. Totoo yan, totoo yan. Bakit di natin ma-stop? Again, Mr. Chairman, I'm really sorry. It is not acceptable yung binibigay na sagot kung bakit hindi natin mai sara ngayon kung kaya naman. Ngayon, if there's another answer, Mr. Chairman, that would convince this representation na bigyan pa rin ng 24 hours, sige ho, I will agree. But right now, the answer being given to us, Mr. Chairman, hindi ho acceptable. Sorry. Thank you. Nako, ayan. Alam mo mga kababayan, ang simple-simple talaga nitong issue na ito eh. Hindi ko magets bakit parang ang bagal kumilos pagdating po sa kailan aaksyonan itong issue na ito. 'Di ba? Kasi una-una yung yung bagang bilis ng access. O, 'di ba? May GCash ka, nakalink na doon yung alam mo na, yung sugal, yeah? So, ang bilis talagang maubos. Yun ang doon eh. Alam mo, yun nga sa casino. 'Di ba? Paulit-ulit ko sinasabi kasi hindi naman papagkailan, nagsushow din tayo doon eh. Oh. Iyon, hindi ko sinasabing yun pero at least apakahirap pumasok, 'di ba? At sasadyain mong pumunta. Ibig sabihin, kung talagang may income, let that income yung do sa mga casino. Oh, but I'm still totally against any form of gambling ha. Pero kung gusto mo doon ka na lang. Kasi dito sa mga online, ay grabe nasa kamay mo na. Andali. Yung iba nga, di ba, yun na nakikita natin eh. Yung iba talaga naglalaro lang ng casino, ay naglalaro naggagamble sa kanilang online habang nagdadrive. Hindi naman nagdadrive habang nasa trabaho, naglalaro. Di ba? I mean, ganun nakadali ang access. Tapos, idinikit mo pa sa online na hindi mo pa yung sa mga GCash, sa mga Paymaya. Hindi ko alam yung sa Paymaya. Mga ganun. Bakit hindi agad-agad
ipastop. Yun yung sinasabi nitong mga senador natin, di ba? Anyway, I really hope na may gawin ho itong ating mga government official unless may utos si Marcos, di ba? Kasi kahit nga si Marcos, hindi ho siya kumbinsido na totally itigil ho itong online gambling. Hindi ko nga maintindihan. At hindi ho yan pinupuna. Hindi ho yan pinupuna ng ibang tao. Di ba na akala ko ba kayo ay against online gambling, against kayo sa ano, pero yung mga vlogger ninyo, hindi pinupuna yan. Hindi kasi marami rin nga naman sila mga vlogger na alam naman natin ang kanilang buhay naandun sa gambling. Meron na napakaraming na sponsor na nasa gambling ang maraming mga vlogger na ini-sponsoran ng gambling, di ba? Kaya alam mo talagang may problema ho tayo sa Pilipinas. Sabi nga ni Marcoleta hiningi niya kasi yung listahan nitong mga gambling na ito. At alam nyo, isa sa mga sinabi ni Marcoleta, yung bang gumagamit sila ng mga influencer, diba? O kaya sikat na tao. Talagang medyo mahihirapan talaga at lalong matinding impluwensya nito sa mga Pilipino. Kasi ibantakin mo, vice ganda ba naman, di ba? Alam naman natin, yung iba mga Pilipino, hindi ko maintindihan bakit ina-idol yung, di ba? Sa dami-dami naman ng idolin mo, si Vice Ganda. Wala, ewan ko. Tuwan-tuwa kayo sa pangit ng kaugalian. Kung hindi naman si Vice Ganda, yung mga influencer na ano ninyo, di ba? Na kinukuha ninyo, isa pa yan. Di ba? Ang dami-dami dyan, mga influencer na walang saysay, yung pangit na nga content, ang pangit pa na pinopromote. Tapos, ang pangit-pangit pa ng pagmumuka, parang, ewan ko, wala nang maganda sa kanila. Sana lang talaga maayos ito. Kasi pagka ganyan, wala. Mga kababayan, pabagsak tayo ng pabagsak ang ating gobyerno, di ba? Pasira ng pasira. Sana lang po, ha? Anyway, maraming salamat po. Kita-kita ho ulit tayo, mga kababayan, ha? Sana po ay mag-like and share niyo itong mga kung at maaari din mag-subscribe po kayo, ay malaking bagay po sa akin yan. At kung talagang sa kayo ay supporter, ha? Di ba? Kung kayo ay talagang sumusuporta kay Banatbay at ang mga banateros, baka pwede magpa-member na po kayo. Yun po ay may monthly po kayong tulong sa mga banateros. At yan po ay legal. Ito ay nasa YouTube po ito, ha. Ito po ay binabawasan ng tax ng Google. Ito po ay dumadaan sa Amerika. Kaya nga ako, sabi ko nga sa inyo may mga nagsasabi na gusto nilang tumulong, ganito, idiretso na lang sa akin. Sabi ko, ayoko. Kasi gusto ko lahat dumaan sa tamang proseso, di ba? Mahirap yung alam mo naman, against ako sa mga ganyan Tapos dadaan pa sa mahirap. Dapat diretso na dumaan sa YouTube through the Google, di ba? Para meron talagang tax na dadaanan. Yun lang sa akin. Maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo, ha, sa susunod nating video. Ako po si Banatbay. Mabuhay ang Pilipinas. Hola kital, hola konala, lahat na ng hola. Ha? Salamat po, ha. Sana ay nasa kayo ay maayos na sitwasyon ngayon. Salamat po.